Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. And thank you sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, so ano lang, attention lang dahil baka maubo ako habang nagre-read. Pasensya na at ako ay ano pa rin. Nagka-crack pa rin yung voice ko. Parang nabibitin siya. Okay, Leo. What's coming to you this week, Feb 10 to 16? Strength. Oh. You will gain a lot of strength. Yung iba sa inyo, pwedeng talagang literal, nagpapalakas kayo ng katawan nyo. Meron na kayong healthy lifestyle. Very careful na kayo sa mga kinakain ninyo. And maaring kayo nag-gym or nagbubuhat. Oo. So, this can also mean yung lakas ng loob mo. So ngayon, mas malakas ang loob mo, mas tiwala ka sa sarili mo, na kaya mo ang mga ginagawa mo, yung mga kaya mong maabot, yung goals mo. Parang pag-akyat ng bundok, 'di ba? Sa una parang ang hirap, pero kung dire-diretso ka lang, talagang hindi ka susuko, hindi ka titigil, makakarating ka doon sa summit. Desert, resilience. Makes sense. Kasi resilience is adaptability, no? Very flexible, no? Kaya mong umayon sa agos. Kung saan ka dadalhin, kaya mo. Parang pwede ring jack of all trades yung iba sa inyo rito. And I think i-hone mo yung skills mo eh. Kumbaga magdadagdag ka ng life skill na tutulong sa'yo para mas maging resilient ka. Kaya ka nga malakas. Kasi kaya mo lahat. You also have corn harvest. So yung iba sa inyo, meron kayong aanihin. Pwedeng literal na mag-harvest kayo ng mais. Parang yung aming kapitbahay. Yung nasa likod bahay namin. Ang laki ng lupa nila. Tapos nakikita ko sa bintana. Nakailang salang na sila ng mais doon. Siguro mga tatlong beses. Ang laki, parang mga, I don't know, 2 hektarya na lupa, puro mais. Anyway, harvest is also your reaping the rewards, no? Maaring meron kang makukuha na rewards doon sa pinaghirapan mo, trinabaho mo. Okay, your overall energy, 6 of Swords. You are moving on. You are going to a different path na kasi yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon kayo ng conflict with someone, conflict sa isang situation. Kaya nga, kumbaga na nasubok ang inyong lakas at yung kumbaga na-hone yung skills nyo sa pagiging resilient, 'di ba? And yung mga sacrifices nyo, pinaghirapan nyo, may kita nyo yung resulta niyan. Magbubunga na siya. Let's say, your challenge is the devil. Nako, Leo, ang challenge dito is kung paano ka iiwas sa temptation. Example na lang, halimbawa, alam mo na you are on a strict diet, no? May mga bagay na hindi ka kinakain kasi bawal sa'yo or hindi nakakatulong para sa weight loss mo. Pero, andyan ang temptation, 'di ba? Mga matatamis, cake, or mga high carbs. So, ite-test ka ng universe kung hanggang saan. Hanggang saan mo kakayanin yung temptation. Okay. So, let's see your opportunity. The 8 of Swords. You have the opportunity to clear your mind, to clear your head.
Kasi some of you are overthinking eh. Yung tipong, what if ganito mangyari? What if ganyan? What if, what if? Pero, ni isa sa naiisip ninyo na scenario ay hindi naman talaga mangyayari. So, ang sistema eh, na-stress ka lang sa mga bagay na hindi pa nangyayari. 'Di ba? So, focus on, I think you have the opportunity ngayon na to focus on the present moment. Okay? And then your blessing is the Six of Wands. Oh, 'di ba? Success. The Six of Wands is about a celebration. Kumbaga, maraming tao nag-cheer for you because of the success na tinatamasa mo or sa goal na na-achieve mo. Mm-mm. So, kung ikaw ay hindi magpapadala sa temptation at magiging focus ka sa goal mo, then definitely, makukuha mo yung resulta na gusto mo. Yes. Talagang disiplina ang kailangan. Okay, let's see what else. Riches. Oh, Saturn in Capricorn in the 10th house. Alam niyo, pagdating sa career, trabaho, or sa business ninyo, yung inyong sacrifices, yung efforts ninyo, rest assured, yan ay masusuklian. Kumbaga, yan ay magbubunga. Kasi si Saturn is the planet of restriction. This is also parang kailangan mapatunayan mo talaga na seryoso ka sa mga goals mo eh. Kasi kung mapapatunayan mo yan, i-reward ka ni Saturn. So, I think yan yung reward sa'yo na maganda yung magiging kalalabasan ng or resulta nung mga ginawa mo, especially sa career path mo sa trabaho or sa business. You have the Sun in Scorpio in the 8th house. Endurance. So, this is also strength, no? Oo, meron kang, hindi lang siya hindi lang ito basta-basta lakas, no? Ito yung parang kaya mong tumagal. Kasi di ba pwedeng, ngayon malakas ka, pero mga, lang, for a day ka lang malakas. Pero yung endurance, it will take you a lot of days para maging na-strong ka pa rin, di ba? And then you have Mercury in Aries in the first house, restlessness. So, yung iba sa inyo, marami kayong kakausapin or marami kayong kailangang ka-meeting, ka-meet up, whether this is about your business, your project, or if meron kang mga inaasikaso or inaasikaso nyo ng partner mo, so you might be going to different places. Okay, focus on love. Look for the good in everyone. Focusing on love. When we say love, hindi lang naman yun, laging romantic, no? Love is also about loving yourself, loving what you do, 'di ba? So, if you focus on what you really love, ayan, so, you will be fulfilled sa mga ginagawa mo. And sabi dito, look for the good in everyone. Kumbaga, look at the bright side. Oo, wag ka agad magpanic kapag nasa-stress ka or wag ka agad magpag-panic if you feel like things are not going according to your plan, 'di ba? Kasi mas makakapag-isip ka kapag relax ka lang at kalmado. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.